Ito po ang 7 pinaka-hindi nauunawang katotohanan po tungkol sa purgatory. Ayon po sa Biblia, sa early church fathers, at tunay po na aral ng simbahang katolika. Nauna po dito sa maling akala patungkol sa purgatory, parusa raw ang purgatoryo. Ito po ang maling akala ng marami. Sa isip ng iba, purgatory, lugar yan ng parusa. Lugar yan ng paghihirap para sa mga may sala. Pero hindi po yan ang turo ng simbahan. Purgatory is not punishment. It is healing. Sa pagtingin nga po ng simbahan, ang purgatory ay parang spiritual ICU. Yes, may sakit ka pa. Yes, hindi ka pa fully healed. Pero ang ibig sabihin po nito, hindi ka pinaparusahan, inaalagaan ka. Parang doktor po yan na nagsasabing, anak, ligtas ka na. Pero kailangan pa nating gamutin ang mga sugat mo bago ka makauwi sa bahay. Ganyan po ang prinsipyo ng purgatorio. Now in 1 Corinthians 3:15, ito po ang strongest biblical foundation patungkol po sa purgatory. Ang tao ay maliligtas, ngunit tulad ng isang nagdaan sa apoy. Dito pa lang po malinaw na, maliligtas, hindi impyerno. Through fire, may purification. Na ibig sabihin, cleansing grace, not anger. At tingnan niyo po yung tone. Hindi po sinabing true punishment. Hindi po sinabing true God's work. Hindi po ibig sabihin sa pamamagitan ng galit ng Diyos. Ang sabi po dito, apoy. Symbol po ng paglilinis, hindi po ng destruction. Ang purgatory po ay gift ng mercy, hindi po hatol ng galit. Pangalawa po dito sa maling akala patungkol sa purgatory, wala raw yan sa Biblia. Totoo bang wala? Hindi po. Nasa Biblia talaga. Ang pinaka-direct po dito ay ang 2 Maccabees chapter 12 verse 46. It is a holy and wholesome truth to pray for the dead. Isipin niyo po itong mabuti. Bakit mo hahaginan ng dasal ang patay kung hindi sila matutulungan? Kung nasa impyerno sila, wala na pong pagbabago. Kung nasa langit sila, hindi na po nila kailangan pang tulungan o ipagdasal. So bakit sila ipinagdarasal ng mga unang Hudyo? Bakit ginagawa ito ng mga early Christians? Bakit hanggang ngayon bahagi pa ito ng liturhiya? Di ba? Simple lang po, may lugar pa kung saan nangangailangan sila ng grace. At iyon po ang essence ng purgatory. Now, kung kulang pa, sinasabi rin po in Matthew chapter 12 verse 32, may kasalanang pinapatawad sa kabilang buhay. And also in 1 Peter chapter 3 verse 19, souls in prison. Yan po itong tumutukoy din sa purgatory. At sinasabi rin po ni San Pablo in 2 Timothy chapter 1 verse 16 to 18, Paul prayed for the dead. All this form a biblical mosaic that points to post-date purification. Liwanag po yan. Pangatlo po sa maling akala patungkol po sa purgatory, parang mini hell lang daw. Ito po ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na misunderstanding. Pero malinaw po ang turo ng simbahan. In CCC 1030, all who died in God's grace, but still imperfectly purified, are assured of their eternal salvation. Maliwanag po na ang impyerno, there is no hope. Purgatory is full of hope. Ang impyerno ay eternal separation. Ang purgatory po ay temporary healing. Kung isipin niyo po, ang purgatory ay mas malapit po sa langit kaysa po sa impyerno. Kasi lahat po ng kaluluwang nasa purgatory ay mga holy souls na papunta na sa Diyos. Yes, they suffer, pero ang suffering nila ay hindi po despair, kundi purifying longing. Isang paghihirap na puno po ng pag-ibig, hindi po ng takot. Pangapat po sa maling akala patungkol sa purgatory, bakit pa kailangan? Di ba pinatawad na tayo? Ito po ang pangalawang malaking confusion. Yes, pinatawad na po tayo ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagpapako sa krus. Pero tandaan pa natin ito, may dalawang epekto po ang kasalanan. Pinatawad po ng Diyos. Ang damage ay kailangan pa ring ayusin. Halimbawa na lamang po, kung nag-away po kayo ng kapatid mo, nag-sorry ka na, pinatawad ka niya. Pero may sugat pa ba? May tension pa? May kailangan pa bang ayusin? Yes. Ganun po ang kasalanan. Pinatawad ka? Yes. Pero may dumi, may sugat, may attachment sa puso na hindi basta-basta nawawala. Sinasabi nga po in Hebrews chapter 12 verse 14, without holiness, no one will see God. Kung mamatay po tayong hindi pa perfect, hindi po dahil tayo ay mahal ng Diyos, kundi dahil ang kanyang presensya ay sobra pong banal, na dapat po tayong maging malinis bago pa tayo pumasok. Ito po ang reason kung bakit may final purification. Panglima po sa mga maling akala patungkol po sa purgatory, invention lang daw ng Katoliko yan. Naku po, ang katotohanan po dito ay hindi. Kung may nag-iimbento po nito, ang unang Kristiyano mismo ang nag-imbento.
hindi po ang Vatican, hindi po ang Pope. Ang early church fathers po ay naniniwala na sa purification. Hindi po sila nag-away dito. Hindi sila nagtanong kung totoo ba o hindi. Kasama po ito sa faith nila. Kagaya na lamang po ni Saint Augustine, the temporary punishment of the souls in purgatory are to be believed. Sinasabi rin po ni Saint Cyril of Jerusalem, we pray for the departed, believing this offering will help them. And also, ni Tertullian, nag-aalay kami ng panalangin para sa mga patay. Ang tanong po dito, may protestante ba noon? May sola scriptura ba noon? Wala po. Pero ang purgatory, naroroon na. Meaning, this is not a Catholic invention. This is ancient Christianity. Now, pang-anim sa mga maling akala patungkol sa purgatory, ang napupunta doon ay malalaking kasalanan lang. Ito pong nakakaloko sa maraming tao. Hindi po malaking kasalanan ang pinakadahilan kung bakit napupunta ang kaluluwa sa purgatory, kundi small sins na hindi sineseryoso. Ayon nga po kay Saint Faustina at kay Saint Catherine Genoa, maraming kaluluwa ang naroroon dahil sa white lies, pride, impatience, laziness in prayer, coldness toward God, small jealousy, small resentments, unconfessed venial sins, lack of charity, lukewarmness. Hindi po ito malaking kasalanan, pero ito po ay stain sa soul. At sa harap po ng Diyos na perpekto, kahit pinakamaliit po na bahid, makikita niya. Kaya kailangan mo nang linisin. Purgatory is where God wipes the last dust on our soul before we enter His kingdom. Now, pampito po sa mga maling akala patungkol sa purgatory, wala raw tayong magagawa para sa kanila. Ito po ang pinakamasakit para po sa mga kaluluwa. Kasi ang totoo po dito, hindi po nila kayang tulungan ang sarili nila. They cannot repent, they cannot do good works, they cannot offer sacrifice, they cannot gain indulgences, they cannot pray for themselves, they cannot make reparation. Pero tayo po, kaya po natin. Ang bawat dasal po natin ay parang tubig po sa uhaw na kaluluwa. Parang liwanag po sa madilim na silid. Parang yakap sa isang taong nagdudusa. The Holy Mass is the greatest help. Kapag inaalay mo ang misa para po sa kaluluwa, nakakaalis po ng temporal punishment. Nakakabawas po ng suffering. Minsan, bigla silang umaakyat agad. Ang rosary, fasting at penance, lahat po ito ay parang hagdan papunta po sa langit na inaakyat nila ng mas mabilis. Sinasabi nga po in 1 Corinthians chapter 13 verse 8, love never ends. Kahit nasa kabilang buhay sila, hindi nasisira po ang koneksyon natin sa kanila. Ang pag-ibig mo ngayon ay literal po na nakakatulong sa kanila. Now, kung hindi pa natin naiintindihan ang purgatory, madali po itong katakutan. Pero kapag nakikita mo po ito bilang gift ng pagmamahal ng Diyos, makikita mo po na ang purgatory ay ang yakap ng Diyos sa mga hindi pa perpekto. At ang mas maganda pa, hindi mo kailangan dumaan dito kung magpapakabanal ka ngayon. Every confession, every mass, every rosary, every act of love, every avoidance of sin, every forgiveness, every sacrifice purifies you now. Habang buhay ka pa, pwede ka nang magpakabanal para pagharap mo sa Diyos, wala nang kailangan pang linisin. Kung nakatulong pong video na ito, please like and share. Ibahagi pa natin sa mga kakilala natin upang mas matulungan silang lumago sa pananampalataya. God bless po sa ating lahat.